Hi guys! Welcome to my mini vlog. So sa video na ito, isasama ko kayo sa opening ko sa store. So yeah, ako talaga ang nag-o-open sa store minsan, like twice a week. And nag-open yung store namin ay 6:30 but I need to prepare everything. Kaya ang pasok ko talaga ay 5:30 to 2 p.m. Mas gusto ko mag-open kasi para mas marami akong magagawa sa hapon. Pero at the same time, ang hirap lang talaga bumangon sa umaga. Lalo na ngayon na mas mahaba na ang gabi kasi pa-winter na din kami at nakakatamad na kasi madilim na. So sumisikat na yung araw namin so mga around 7:30 kaya nakakatamad talaga at malamig na din kami. Medyo mahirap na nga din kumilos talaga na malaki na yung tiyan ko. Pero tiis at saka lang talaga kasi malapit na din naman ako manganganak at nag-file na din ako ng leave ko. At panigurado sa leave ko ay maboboring na ako sa bahay kasi wala na akong gagawin. Nasanay pa naman ako na nagtatrabaho na palagi kaya siguro maninibago ako pag naka-mat leave na. So dito pala sa Canada kahit na saan ka nagtatrabaho, kahit na nasa fast food restaurant ka lang, makakatanggap ka pa din ng maternity leave ng 1 year. At the same time, pwede kang makakatanggap ng pera sa government, tulong na din while you are not working. Sa Pilipinas kasi walang ganito kahit saan ka man magtrabaho, kahit sa government, hindi sila nagbibigay ng 1 year maternity leave. Kahit papano, bago ako bumalik ng trabaho pagkatapos ko manganak, mafi-figure out pa namin sa asawa ko kung paano namin ang setup ng anak namin. Tsaka syempre, dalawa na yung anak namin ni Kevin, kaya mahihirapan talaga kaming paghati-hatiin yung oras namin dalawa. At the same time, mahal din kasi ang daycare dito sa Canada. And then, mahirap magtiwala sa ibang tao. Lalo na kung magbe-breastfeeding ako sa maliit namin soon. Maswerte ka na lang kung marami kang kamag-anak dito at andito yung magulang mo para tumulong sa pagbabantay ng mga bata. Para kahit papano ay makakatipid ka sa daycare na pangbabayad. Kaya ngayon, kahit na nag-work ako, dinadala ko si Ethan sa work ko kasi ayaw din namin na magbayad ng mga daycare. At syempre, kahit na may kamag-anak si Kevin dito sa Canada, nahihiya din kaming iwan si Ethan sa kanila. Kaya maswerte na din ako na may boss ako na mabait na pwede kong iwan at matitignan ko si Ethan sa work ko. Iniiwan ko lang siya sa dining area at saka sinisilip lang ng mga kasama ko at tinutulungan naman ako ng mga kasama ko bantayan siya. Naaawa din ako sa panganay namin kasi minsan naghihintay siya ng matagal sa work. Pero kahit papano ay maintindihin naman. Minsan nga nagre-reklamo na siya at gustong-gusto na umuwi. Pero sabi ko pag umuwi siya na wala kami, ay walang magbabantay sa kanya. At buti na lang naiintindihan niya yung sitwasyon namin na mahirap talaga. So ayan na nga guys, ay papunta na ako sa work niyan at sorry at hindi ko pwedeng kuhanan ng video yung sa loob ng store namin kung ano yung mga ginagawa ko kasi bawal po yun. Kaya pagpasensyahan nyo na ako, yung nakikita nyo lang ay yung papunta ako at yung pauwi na diretso. Ang kagandahan lang pag bumiyahe ako sa madaling araw ay talagang wala namang sasakyan. Kaya mabilis lang ako dumadating sa store kasi malapit lang din naman siya. Siguro nasa mga 5 to 10 minutes drive lang pag ganito walang mga sasakyan. Yan din ang gusto ko dito sa Canada. Napaka-simple at saka wala, tahimik talaga ang lugar. Kita nyo naman, nagdadrive pa din ang buntis. So hanggang dito na lang guys kasi pauwi na din ako sa next video. Bye!